Tila papunta na talaga ang Pilipinas sa direksyong magiging top ship manufacturer sa mundo, matapos ni-reveal ni former Japan Defense Minister Onodeya Itsunori, na nasa pag-iisip ngayon ng gobyerno ng Japan, na gamitin ang mga skills ng mga Pilipino sa shipbuilding, at ang mga malalaking facilities meron ang bansa, at pagkaisahin ito sa mga teknolohiyang meron ang Japan sa paggawa ng mga barko. Malaki ang chance, na tulad ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea, ay mag-establish din ang Japan sa Subic Shipyard ng isang shipbuilding facility, upang tulungan ang Pilipinas, na iangat ang kakayahan nito sa bagong level, sa paggawa ng mga dekalidad na mga barko. Di tulad ng Hyundai Heavy Industries na purong negosyo ang pakay sa pagbukas ng shipbuilding sa Pilipinas, ang Japan ay hindi magbubukas ng shipbuilding facility bilang negosyo, kundi para tulungan ang Pilipinas na lumago ang ekonomiya nito, na susi sa paglakas din ng kanyang hukbong sandatahan. Naniniwala ang Japan, na ang Pilipinas na may malakas na ekonomiya tulad ng bansa nila, ay malaking pakinabang sa seguridad ng kanilang bansa, dahil kapag lalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas, ay lalakas din ang kanyang puwersa militar, na kailangan upang magbigay ng balanse at secure na South China Sea. Sa kasalukuyan, nakikita ng Japan ang malayong agwat ng kakayahan pang-militar ng Pilipinas kontra China, at nais nilang makakatulong sila na masolusyonan ito. Ang Japan, ay may napaka-advance na teknolohiya sa paggawa ng mga barko, mapa-commercial man o mga barkong pandigma, ngunit inaamin na nilang ang kanilang bansa ay dumaranas ngayon ng tinatawag na aging population, kaya karamihan sa kanilang mga manggagawa ay may mga edad na. Ang Pilipinas, bilang may young population, na may mga manggagawang mga matitikas pa at maliksi at malalakas, ay mas magandang makipagtulungan sa bansang may sapat na pinansyal, at may advance na teknolohiya, tulad ng Japan. Ito ang nakikita ng Japan at ito ang nais nilang mangyari. Dagdag pa ni former Japan Defense Minister Onodeya Itsunori, ang mga Coast Guard vessels na ginagawa o gagawin ng Japan, ay maaring gawin na dito sa bansa. Ang Pilipinas, ay nagpapagawa ng 5 malalaking Coast Guard vessels sa Japan bilang karagdagan sa mga nauna na nitong mga Magbanua-class multi-role response vessels, kaya kung sakaling tutuhanan ng Japan ang planong ito, ay maaring mas mapabilis pa ang delivery time ng mga barkong ito, kung dito na nila ito gagawin sa Pilipinas. Nakita ng Japan ang shipbuilding facility ng Pilipinas sa Aguila Subic Shipyard, at sinabi nilang kayang-kaya ng Japan na gawin itong world-class shipbuilding facility, na isa sa expertise ng Japan. Sinisiguro ng Japan, na lahat ng mga state-of-the-art technology na meron sila, ay ikaliligaya nilang ibigay ito sa Pilipinas, lalo na kung i-develop pa ito ng mga Pilipino. Natutuwa umano ang Japan sa grand plan na rin ng Pilipinas na makuha ulit ang titulo bilang top ship manufacturer sa buong mundo, titulong kanyang hinahawakan ng maraming mga taon, na kanyang nabitawan dahil sa mga global crisis na nangyayari sa buong mundo, na labis na nakaapekto sa kanyang ekonomiya. Nitong nakaraang buwan lamang, ay sinisimulan na ng pamahalaan ng Pilipinas na magbigay ng todo suporta sa steel industry ng bansa. Sa pamamagitan ng pagbigay ng malaking tulong pinansyal sa mga nangungunang steel manufacturing company sa bansa, ang industriyang magbukas ng malaking oportunidad para sa paglakas ng ekonomiya ng Pilipinas, upang mag-upgrade ang kanilang mga kagamitan sa makabagong teknolohiya, katulad ng kung ano ang ginagamit ng ibang nangungunang bansa, at para na rin magbukas ng mga karagdagang mga steel manufacturing facility, para mas malakas pa na steel production. Ang steel manufacturing ay kailangan ng mga bansang lumalago ang ekonomiya, dahil ito ang magsusuporta sa mga iron and steel requirements sa mga construction ng mga malalaking gusali, mga tulay, mga kalsada, at syempre sa mga steel na kinakailangan para sa paggawa ng mga barko. Sa kasalukuyan, ang kakayahan ng mga steel manufacturing sa Pilipinas, ay hanggang sa pag-supply lamang ng ilang porsyento ng mga karaniwang mga steel trusses at mga yero na kailangan para sa mga construction, at ang kakulangan ay inaasa natin sa ibang bansa. Ang bansa ay umaasa sa supply ng mga malalaki at makakapal na mga steel na kailangan sa mga makinaryas at mga steel plates at H-beams at I-beams, para sa mga malalaking gusali at sa mga ginagawang mga barko sa bansa, mula sa ating kabitbahay na bansa, na ating kaagaw sa teritoryo ngayon sa West Philippine Sea,
nakikita ito ng Japan, at alam nila kung saan ito patungo, kaya napapanahon na, para sila ay papasok sa eksena upang tulungan pa ang Pilipinas na makamit ang ninanais nito. Alam ng Japan, na marami pang mga Coast Guard vessels ang hihilingin ng Pilipinas ng tulong pinansyal mula sa kanila, at handang-handa silang ibigay ito sa Pilipinas, dahil katotohanang nais din nilang magkaroon ng malakas na kakayahan ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili, ngunit naniniwala silang mas maganda kung makamit ito ng Pilipinas sa mas mabilis na panahon, at ang pag-construct nito dito mismo sa Pilipinas ay ang magsakatuparan sa pagnanais na ito ng Japan. Ang Japan ay handang-handa na tulungan ang Pilipinas sa problemang pinansyal nito sa pagpalakas sa kanyang kakayahang militar. Ngayong mas linuluwagan pa nila ang kanilang batas na magpapahintulot sa kanilang bansa, na tumulong sa mga kakayahan ng kaalyado nito, na in return, ay magpapalakas din sa seguridad ng kanilang bansa. Hindi malayong pati mga warships ay maaaring itulong na rin ng Japan sa Pilipinas sa darating na mga taon, at nakakabuti kung dito nila ito gagawin sa ating bansa para sa mas mabilis na paggawa, at mabilis na pagbuo ng pinaplanong Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Pilipinas. Ang kakulangan ng mga warships ng Pilipinas ay kapansin-pansin nitong mga nakaraang araw, kung saan ginagamit ng China ang karapatan sa Innocent Passage, sa pamamagitan ng pagpasok at pagdaan ng mga barko nila sa mga lugar na malapit na sa ating kalupaan, tulad ng Strait sa Tawi-Tawi sa Mindanao at sa Bashi Channel sa Northern Luzon, na walang permanenteng presensya ng barko ng Pilipinas, na sana ay makapagsagawa ng pag-shadow at pag-challenge sa mga barkong daraan, na pagpapakita sana na nakabantay tayo sa kanila. Napabalita na noon pa, na handa ang Japan na magbigay tulong sa Pilipinas, at kasama dito ang mga warships. Bagamat tila bawal pa ito sa kasalukuyang batas ng Japan, ngunit sa nangyayaring unti-unti nilang pagluwag sa kanilang constitution, ay di malayong sa mga susunod na taon, ay payagan na nila ang kanilang sarili, na tulungan na magkaroon ng mga bagong warships ang Pilipinas, lalo na kung makikita nilang makakabuti ito sa kanilang sariling seguridad. Mapapansin natin sa mga sinabi ni former Japan Defense Minister Onodera Itsunori, na tila ang gagawin nilang pagtulong sa Pilipinas, ay isang investment na rin para sa seguridad ng kanilang sariling bansa. Kaya naniniwala tayong ang mga sinasabi ng Japan ngayon, ay hindi isang kunwari lamang, dahil base sa mga nakaraang mga aksyon ng Japan, ang kanilang mga pinapangako ay palaging siyang kanilang ginagawa.